Meron pa kaming lavender dito, lavender flower. Paborito to ni Juniorita. At yun namang si Bunsuni, paborito niya yung Shasta Daisy. Kaibigan, welcome back sa aking channel, kaibigan. Alam niyo kung bakit ako nakapolo lagi? Mga bulaklak, pipitas yung mga anak ko, tapos bibigay sa akin. Tapos ilalagay ko sa bulsa ng polo ko. Sa mga videos, maaaring makita niyo yun. Minsan hindi. Pero meron ako nun. Narito ako ngayon sa harapan ng bahay. Si Padre-in-law pinipick up si Bunsunita sa eskwelahan. 2:30, 2:20, 2:25 yung labasan ni Bunsuni sa kanyang art school. Eskwelahan ito na high school yung aking anak. Sa 11th grade siya. Junior, di ba? Specialized itong school na to sa art. Kaya pag pumunta kayo sa eskwelahan niya, andun yung pag-sculptura, digital art, piano, anything to do with art. At napakarami estudyante ng mga Filipinos. Dahil likha natural sa atin ng maging yung palaibig sa sining. Likha tayong mahilig sa sining. Kaya likas tayong mahilig sa sining. Kaya hindi nakakapagtaka yun. Narito ako ngayon at naghihintay ng Amazon truck. Alam nyo, umorder ako ng action camera nung Oktubre pa. Almost isang buwan na nakakaraan. Nagkamali ako ng order. Nilagay ko yung free shipping sa Amazon. Tapos hintay ako ng hintay. Sabi ko okay lang yun. December pa yung darating, between mid-November hanggang early December. Sa kahintay ko, nag-isip ako, ayoko, matagal talaga. Alam mo yung hindi nyo gusto yung desisyon na gawa nyo, pero parang, okay lang. Pero every night, nababother kayo. Kaya, nag-decide ako one time na i-cancel yon. At nung kinancel ko, in-order ko ulit. Kaso, nung in-order ko, yung ibang mga accessories pumasok. Yung action camera hindi, dahil sinabi nung in-attempt ko, sinubukan ko ulit na mag-order, out of stock daw. Pero wala na akong magawa kundi ituloy yung bala ko. Kaya binayaran ko at naghintay ako. Hindi din naman nagtagal. Last week lang yung nangyari. Itong week na to darating. Ang nakarating na nung Sabado at nung Linggo, kahapon yung Linggo, November 4 ngayon nga pala, Monday. So nung 2 and 3 dumating yung mga accessories. Magkasunod na araw. Pero itong main action camera ngayon darating. At
nalaman ko ngayon na kapag pala darating kailangan ng kailangan personal, hindi pwede nilang iwan sa harapan ng pintuan ninyo. At bukod doon, kung sino man tatanggap, dahil may kalakihan ang amount nun, $625 Canadian dollars ang binayaran ko. It's a package, tinatawag na adventure package, kung saan may mga accessories ng kasama. Yun. Pero bukod doon, kumuha pa ako ng iba pang accessories para magawa ko yung gusto kong gawin doon sa camera, sa mga content na gusto kong gawin. Tandaan niyo na hindi pa ako sanay sa mga ganito, nangangapa pa rin ako, pero sa abot ng alam ko, yun ang aking yung mga desisyon ko or order, yun ang tingin ko makakatulong sa akin para maipagpatuloy ko itong paggawa ng content dito sa YouTube, and I'm enjoying it. Kahit I'm enjoying it. May mga tao na nag-post sa aking YouTube na wala na sila ngayon, binlock ko na sila kasi para sa akin hindi sila nakakatulong. Ibang philosophy natin how we handle people like that. Although yung sa akin I don't think they're bashers, I think more like they're haters. At nakolekta ko sila hindi dito sa channel, ay madalas ako mag-post sa mga ibang nagba-vlog, and I enjoy it. Nag-enjoy ako. Problema lang ay syempre ay post yung kina-check yung iyong profile at nakita oh may ano to, and you know what, I don't like this guy, at boom, nothing but hate, and that's not welcome. And simple solution, just block them, and yun. They can always create account, pero I can always click 2 taps and you're done. I mean, it only takes under 5 seconds, di ba? Sa'yo, how many minutes, di ba? Kaya, yun nga ang I don't know, nagugustuhan ko. Knowing na pag gumawa ko ng content, though hindi talaga marami nanonood, yung bilang, yung mga views, pero knowing na I created something tulad ng it's almost like an information educational, tulad sa kotse, kung saan masasabi ko na may konti akong karanasan or maraming karanasan din sa mga simple fixes na makikita nyo rin sa ibang channel. Hey buddy, ay natutuwa ako. Alam kong lalo pa dito, I don't think na dito sa channel na Pilipino wala masyadong gumagawa noon. Tulad ng I like to talk about winter tires at iba't ibang uri ng tires, maintenance sa kotse, small fixes, maybe mga maintenance na mga madalas yung makita na rin, pero maybe add a little bit more information than yung usual mga videos na nakikita nyo sa pag-oil change o any fluid na kailangan nyo palitan. Marami pang iba. Even pagpapala at pag-harden, nag-i-enjoy ako. I don't know, hindi ko alam lahat. Kailan ko lang nalaman na ito ay ornamental kale. Sabi ko sa video, flowering kale. Pero gusto kong mag-share ng gano'n. Marami ba mga manonood doon? No, pero hindi yun ang concern ko. Ang concern ko yung nag-enjoy ako noon. At alam kong kahit isa, dalawa, hopefully more than that, na may malaman information sa akin. Yeah. At kaya nga ang sabi ko sa sarili ko nung nakatanggap ako ng notification sa Amazon, sinasabi na kapag may kamahalan na ganito, yung package na i-deliver, we will need your this number. Sinulat ko yung numero para hindi ko natingnan sa phone, sakali gusto ko may record yung pagdating niya. Hopefully at least that's the plan. Kailangan nila ng 6-digit. It just added security para make sure na mangyaring
sa tamang kamay mapupunta yung package na yon na in-order ko. Kaya tama lang yun. Kaya habi ko, maybe dahil nga daw sa amount, it's 625 Canadian dollars, and pinakamalaki kong nakuha yata nun recently yung binideo ko sa inyo, yung how to yung battery analyzer at battery analyzer para sa kotse. Binideo ko yun. Kung hindi nyo pa natitingnan, check it out, kasi maraming mga information doon kung paano yung status ng battery ninyo, ganon. That was $199, let's just say $200. Iniwan lang nila yan dito, at hindi nila kailangan ng pirma or some kind of security number dito. Siguro meron nga yun, maybe 500 yung umpisa noon when they need some more proof or verification, di ba? And that's good. Walang problema yun. Kaya nga, imbes na may mga ginagawa ko, you know me, alam niyo naman na lagi akong you know me, na may mga ginagawa, at so ngayon naghihintay ako. Ayoko nang mapabukas to. Sinabi rin doon ng Amazon na notification ko hindi ma-deliver ngayon, fail na ma-deliver, then susubukan nila ulit, i-attempt nila ulit bukas. Ayoko mauwi ulit bukas yun. Ayoko maghintay muli. Hindi dahil sa madalas ako nainip ako, kundi maraming nasasayang na araw. Alam nyo kaibigan, dito sa panahon ngayon, itong pinakang-busy ko, at pinakang-busy I'm sure sa ibang mga tao, fall season. Dahil kung hindi ka action dito, itong mga dahon na to may iwan dito, at maaaring makasira to ng hindi maganda maglinis ng snow kung marami kang kalat ng mga dahon sa paligid. Hindi ito safe. Sa bubong, kailangan nyo linisin din yun, dahil sa alulod maaaring makabara din to at mahadlang sa panahon na matunaw ang snow. Minsan nakaka-block ito. May screen mesh man yung alulod ninyo, wala, kailangan matanggal ito. Yun ang gusto kong gawin, yung tutorial at yung maintenance, pero matagal ko nang alam, kasi even last year na hindi ganun kadali na gawin mo yung gusto mo, na yung sa kalidad na alam mong disente. Ngayon ko lang din natutunan, matagal na rin, pero mahigit 1 taon ako nagbibideo na yung iba, even yung mga recent videos ko 2 months ago or so, masama ang audio. Ayun naman alam ko na, pero pinigpilit ko pa rin. Pero yung mga umpisa, man, audio is so bad na hindi nyo marinig, kailangan i-turn up yung volume, di ba? And I apologize for that. So, wala akong alam hindi ko alam. Kung sasabihin nyo sa akin, importante ang audio sa you rather have a good audio. Kung papipiliin ka o good audio or a good quality video, go for good audio, kasi mas maganda yon. And tama nga sila. I would say, yeah, that's right. Pero minsan pag ginagawa mo, hindi mo talaga napasok sa isip mo. Kaya kung titingnan yung mga old videos ko, yung iba hindi nyo talaga ako marinig. Kaya wala akong intention na tanggalin yun. Hayaan mo lang doon yun. Wala naman talagang and I will just papanoorin ko lang yun, lilikha na naman ako ng panibago, maybe hopefully mas maganda sa version na una, di ba? Kaya dahan-dahan akong nakakapagpundar ng equipment dito na hindi ko alam na ito. Hopefully nakita niyo yung kaibigan ko dito, kaibigan kaaway. Hey buddy, tatabanan nila, ready na sila sa winter. They just adding, madali sila magpataba. Pag dinarinig akong truck, that's school bus. Ano pa bang yun lang, naghihintay lang ako dito just para hindi ako mainip, at the same time makapag-video ako. Nag-vlog ako dito tungkol sa talk about the election. Let's just pray na maging maayos lahat ang maging resulta ng election bukas at sa mga susunod pa mga araw, sa pagdeklara ko sinong panalo, at sa panunumpa
ng bagong presidente sa January 2025. Again, ulitin ko, 3 video yung ginawa ko na noon, and I think all of them are ranting this time para hindi ako masyado magra-rant. Pero we really need Donald Trump. Kailangan natin si Donald Trump sa panahong ito. Maganda yung terminong iniwanan niya, at believe ako sa leadership niya, sa kanyang sa pamumuno niya. Isa siya sa, I would say, ang number 1 US President ko ay si Ronald Reagan, pero nandun si Donald Trump. Nandun si Donald Trump sa linya na yun. Either baka ilagay ko siyang number 1 or number 2. I'm putting him sa number 2. Let's go as being the best president dito sa US. Hindi ko lang po i-upload ko yung pagraran kong yun, and I'm not just, those are years of watching politics. Hindi ako basta nanonood sa kaliwa, nanonood ako sa kanan, kaliwat kanan pinapanood ko, at sentro. Pinakikinggan ko sila, at dahil na may pag-iisip naman kayo, ako, napapaghambing ko ito, at sa edukado ko, the best na ability ko na makapagdesisyon, itong aking mga nagiging pananaw sa buhay sa inyo. Kailangan natin si Donald Trump. Kailangan ng mundo si Donald Trump, hindi lang ng Amerika. Kailangan ng Canada, kailangan ng ating bansa, ng inang bayan. No, hindi sa iniisip ninyo na siyang mamumuno sa mga bawat bansa. No. Ang Amerika ang isa sa mga dahilan kung bakit may kapayapaan sa mundong ito. At sa pamumuno ng mga nakaraang mga presidente, nagagawa nila ito. Pero sa nagdaan sa kasalukuyang administration ni Biden, at sa kung manalo man si Harris, wag naman sana, dahil ito'y magiging, ang kasalukuyan nangyayari ngayon sa Amerika ay magiging ilang fold na masama pa. Hindi lang doble, I would say 10 times more, maybe more, dahil sa radical thinking nila. This is not the Democrat na kilala ninyo noon, o nakikita nyo noon. Even yung liberal ngayon sa Canada, this is not the liberal na kilala ko, nakilala nyo, nakilala ng mga tatay ninyo, ng mga lolo ninyo. Iba to. I don't even call yung Prime Minister dito si Trudeau na liberal. He's not liberal. At least yung definition ng liberal, hindi ganito. Ano sila lakay? Democrats, liberals na namamayagpag ngayon. Tingnan nyo yung ekonomiya natin. Ano sila? I wouldn't call them that. Although may hint na noon ng Democrats, pero that's not. I would call them, really, they're socialists. They are leaning towards, Marxist sila. Radical. And they're radical. Again, nauuwi na naman ako doon sa maluma nila ang boses ko ngayon. Pero, you have to really, kailangan yung magpunta kayo sa rabbit hole para makita nyo talaga ang buong ito, na huwag kayong padadala sa mga kung ano yung gusto nyo makinig lang. You really have to buksan ninyo yung pang-unawa nyo at basahin nyo talaga mga history, ang mga nakaraang, mga nagdaan, mga desisyon nila, mga polisiya, at mga action nilang ginawa. Really. Narinig niya, siguro kinaalam niyo na nangyari sa mga trackers dito, so nang pumunta sila sa Arawa. At check out sa mainstream media kung paano nila i-destroy, sirain ang para sa akin isa sa mga pinakang brave, pinakang ginawa ng truckers na ipaglaban ang kanilang kalayaan. What's going on? Ikaw ba ito? I know, you slow down. Okay, ililipat ko yung camera. Mukhang naghahanap siya ng ano.
Oh, no. No. Wrong number. Lilipat ko kayo dito ulit. Lilipat ko kayo dito ulit. Kalimutan ko na kung saan kayo nakaposisyon ng tripod. Yeah, there you go. Kala ko pa naman eh. Ilang minuto na ba? 20 minutes. Yes, ang tagal na. Alright, tatapusin ko na to. Masyadong mahaba. 20 minutes, meaning dahil sa good quality ang video na to. Ang 20 minutes ay another... We're not even talking about editing at converting that video na mga inedit mo to a decent yung talagang file, video file na pwede nyo ma-upload. Uploading sa YouTube for 20 minutes na yun ay magiging at least 40 hours. 4 hours. 4 hours. Kaya tapusin ko na muna to. At ginawa ko itong video to kasi marami akong video ginawa dito, doon. May mga interruption, may mga kapitbahay na nagsasalita. At gusto kong i-include yun pero each of those videos are the same, 20 minutes, 16 minutes. I don't wanna edit. Kaya tatapusin ko ito muna ngayon. Ilalagay ko ang phone na to dito para pag dumating siya, tap that record button at hopefully makita nyo na na-receive ko ang aking action camera na ito, na yon. At hopefully magamit ko at may enjoy ko ito ng kung ano yung nasa isip ko ngayon, magamit ko sa camera na yon the way I would use it, lalo na sa pag-ayos ng kotse, sa pagpapala ng snow, sa paligid na to. Dahil kaibigan ko, makikita nyo madalas ang kabuuan ng paligid ng bahay ng in-laws kong ito dahil ako nagme-maintain na, and I think may magandang patutunguhan yon. What's going on? Hello. Just have a question for you. Yeah, sure. You're lost? Would you know whose house that is? Oh. That's the fence, right? Can we go that way? Yeah. It's that one. Because I see the birch tree. Yeah. Well, that's the house. That's the house. Yeah. Is that your old house? Well, we bought it brand new in 1963, I guess. Oh my Yeah. goodness. I just went to the. I think there's nobody. I just wanted to meet the people that have it now, but there's nobody there. I think, I know the owners. Oh, I see there's a delivery box on the other. Somebody's delivered something, so there's nobody home. Sure. Anyway, Wow. okay, I'll Look have at to come this. back. Yeah, We, if you can wait another half an hour, maybe. yeah, okay. I'll come back later. If I see a car there, I'll know she's. Yeah, red SUV. Yeah, red. Okay. Well, you see, my we couldn't decide to whether to put another story on top or to sell and buy a bigger house. And I've always wondered. I've lost my wife now, but anyway, we've always wondered. We could never figure out where would we put the stairway if we had a second story on it. So I've always been going to ask, where's the stairway? Where did you put the stairway? Yeah. There's stairway. Yes. Yeah. So anyway, I just thought I have to ask, where in the heck did they put the stairway on that time? Been a long time. Yeah, I planted the trees. I planted all those trees. Oh, the birch. maple and everything. Yeah.
Yeah, and the one at the back, I planted the one at the back. Oh, that's beautiful. Yeah. Every year, I would take pictures Yeah. of how beautiful the leaves. You know, how bright red. I don't boy. want this to get wet, but Yeah, oh okay. my. Yeah. Uh, Yeah. Yeah. We paid $14,000, $14,002 for the place. in the 60s. I would say I'm going to guess about 63. Bill Jones is still next door. Yes, Bill Jones still And there. Alan, is his son Alan? Alan doesn't live there anymore. There's a new young couple that lives there. Oh, is there? Big family. Oh, yeah. But Bill Jones, I would see Al from time to time. He would do the yard work. And maybe Al's wife, Jill. She passed away. So his car's there, but there was no answer on the door. So maybe next time I'll come. Well, yeah, but I'm sure they've seen you because they have a working camera there. It's a motion detector. Oh, maybe. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Well, anyhow, that's it's interesting. I'll drop around again and just ask, where in the heck is the stairway anyway? I believe the stairs is at the very back. They built the second floor early 2000, early year Okay. 2000. Yeah. And Well, this little fence is still the same. Look, yeah, the little fence is still the same. yeah. And it was over there as well. I even got upset 3 years ago. A truck accidentally hit that. You see that the plank there? Yes. We always look at the birch tree. You can see when we planted, you can see how, oh gosh, when I went way up in Uxbridge Township and dug out of the ground, up on a gravel pit. And I thought they would never last. And people said, a white birch will only last 40 years. That's but it's been a lot more than 40 years. It's still Yeah. there. Yeah. Yeah. Yeah, the white birch. Anyway, I'll drop around. All It was right. nice to meet you. Nice to meet you too, sir. I will definitely when I see them, I'm gonna mention you Yeah. and Yeah, I'll come around again someday. yeah, weekend. Oh, yeah. weekend. Yeah. I know what the weekend would be the best. Yeah. Mhm. I'll come Weekend. around the weekend. Yeah. When I bought that tree there, that maple, Uh-huh. it's supposed to be a dwarf maple, something grow Yeah. 12. Yeah. I bought it from a nursery, and it was a Dutch family that owned the nursery. And you'd think they would know their trees pretty good, but anyway, it happened to be quite a bit bigger. Yeah. Yeah. Okay. All right, sir. You take Nice care. to meet you. Nice to meet you too. You take care. Okay. Bye bye. Okay. God bless you. Say hi to Miss. Okay, matatapos na itong 2% na daw yung aking 2% na itong telepono. Tapusin ko na. Hindi ko lang kung gaano katagal ko itong i-edit or maybe upload ko na yung lahat-lahat. Kaibigan, wala pa rin hinihintay ko at I'm sure darating siya. Kaya maghihintay na lang talaga ako. Si Bunso din nandito na, gagawa ng kape para sa akin at mukhang i-charge ko itong telepono ko. Kaibigan, padayon kaibigan.